Nag-jumping jacks pa ang Pangulo ilang sandali bago pumasok sa briefing room para sa ipinatawag niyang biglaang press conference sa Malacanang. Bagay na inulit pa niya pagpasok sa briefing room na sinundan ng hamon sa mga nagsasabing may sakit siya. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Ginawa ito ng Pangulo kasunod ang pagkalat ng mga post sa social media nitong nakaraang linggo na may malubha siyang sakit. Katunayan matapos daw magkaroon ng diverticulitis nitong Enero, tuloy-tuloy na raw ang pagbuti ng kanyang kalusugan at hindi na raw muling na-ospital mula noon. Pero ang tunay na pake ng Pangulo sa press conference ay para i-anunsyo ang kanyang paunang pasya tungkol sa excise tax sa petrolyo. Yun nga lang, para sa LPG at kerosene pa lang. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Pero wala pang anunsyo kung magkakaroon din ng pagbawas o pagsuspindi sa excise tax sa diesel at gasolina. Tuloy ang pagsiguro ng Pangulo na sapat ang supply ng pagkain at produktong petrolyo. Kasabay ng pagsabing patuloy ang pagharap ng pamamaraan para mapagaan ang bigat ng krisis sa langis ng pinagdaraanan ng bansa. Routine like, what do you do? I do weights.